Sa sandaling magsimula kang humabol, binababa mo ang posisyon mo. Hindi dahil mahina ang pagnanasa, hindi dahil mali ang ambisyon, kundi dahil ang paghabol ay senyales ng hindi pagkakapantay. Sinasabi nito, mas kailangan kita kaysa kailangan mo ako. At sa sandaling mabuo ang dinamikong iyon, maging sa relasyon, karera, estado o pagkilala, nawawalan ka ng lakas sa loob. Ang paghabol ay bihirang tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa takot. Takot na mawala ang oportunidad. Takot na hindi ka piliin. Takot na maiwan ka. Takot na kapag hindi ka kumilos ngayon, makakalimutan ka. At kapag takot ang nagtutulak sa kilos, nag-iiba ang tayo mo. Nag-iiba ang tono mo. Nagiging reaktibo ang desisyon mo imbes na sinadya. Iba ang itinuturo ng Stoicism. Hindi mo mapipilit ang hindi tugma. Hindi mo mamamalimos ang pamamalagi. Hindi mo mahahabol ang tunay na atraksyon. Ang kaya mong kontrolin ay ang karakter mo, ang pamantayan mo, ang disiplina mo, at ang presensya mo. Ang stoic na pag-iisip ay hindi humahabol, ito ay bumubuo. Kapag humahabol ka, hinahanap mo ang pagpapatunay mula sa labas. Kapag bumubuo ka, nililinang mo ang gravity sa loob. At ang gravity ay umaakit ng walang pagsisikap. Hindi hinahabol ng araw ang mga planeta, nananatili ito sa posisyon nito, ang lakas nito ang lumilikha ng orbit, ganun din sa buhay mo. Habang mas desperado ka sa atensyon, mas hindi ka matatag tingnan. Habang mas nagmamadali ka sa pag-apruba, mas hindi ka grounded. Pero kapag nakatuon ka sa self-mastery, sa pagiging disiplinado, kalmado, at buo sa sarili, lumilipat ka mula sa paghahanap patungo sa pagiging. At ang para sa iyo ay hindi mangangailangan ng paghabol na kapalit ay dignidad mo. Sa video na ito, hihimayin natin ang katotohanang stoic sa likod ng huwag humabol, umakit. Bakit ang paglayo ay lumilikha ng lakas? Bakit ang desperasyon ay nagpapahina ng presensya? At paano maging naka-align sa loob na ang nakatakda para sa iyo ay kusang dumarating? Dahil ang layunin ay hindi manipulahin ang resulta. Ang layunin ay maging ang uri ng tao na hindi na kailangang humabol. 1. Ang paghabol ay madalas na attachment, hindi layunin. Mukhang proaktibo ang paghabol, mukhang matapang, mukhang pagsisikap. Sinasabi mo sa sarili mong hinahabol mo ang gusto mo, pero tinatanong ng Stoicism, hinahabol mo ba ng may layunin o mula sa attachment? May pagkakaiba. Ang layunin ay kalmado, matatag, kumikilos ng walang desperasyon. Ang attachment ay balisa, nagmamadali, kailangan ng kasiguruhan. Kapag hinahabol mo ang atensyon, pag-apruba o pagmamahal ng isang tao, madalas sinusubukan mong punan ang agwat sa pagitan ng nararamdaman mo sa sarili mo at kung paano mo gustong maramdaman. Delikado ang agwat na iyon dahil habang umaasa ka sa iba para punan ito, humihina ang pundasyon mo sa loob. Sinusukat mo na ang halaga mo sa bilis ng reply, sa sigla, sa kung ginagantihan ba ang enerhiya mo. At kapag nakatali na ang emosyon mo sa reaksyon nila, hindi ka na grounded, reaktibo ka na. Sabi ng Stoicism, anumang bagay na kapag nawala ay mawawala ka rin sa sarili mo, may sobrang kontrol na ito sa iyo. Kung natataranta ka kapag lumalayo ang tao, attachment iyon. Kung bumabagsak ang mood mo kapag kumukupas ang atensyon, attachment iyon. Ang attachment ang nagtataboy, hindi dahil ayaw ng tao sa atensyon, kundi dahil ang desperasyon ay walang katatagan. Ang katatagan ay kaakit-akit. Ang self-command ay kaakit-akit. Ang kalmadong kumpiyansa ay kaakit-akit. Kapag huminto ka sa paghabol, hindi mo binabawi ang pagsisikap. Binabawi mo ang dependency. Sinasabi mo sa sarili mong hindi nagbabago ang halaga mo base sa sagot ng iba. 2. Ang detachment ay hindi ka walang pakialam. Kapag naririnig ng tao ang huwag humabol, inaakala nilang ibig sabihin ay wala kang pakialam. Pero hindi ka walang pakialam ang itinuro ng Stoicism. Kontrol ito. Ang detachment ay emotional sovereignty. Pwede kang magmalasakit ng malalim at manatiling grounded pa rin. Pwede mong hangarin ang isang tao at panatilihin pa rin ang pamantayan mo. Kapag humahabol ka, sinusubukan mong kontrolin ang resulta. Kapag detached ka, sinasabi mo, magpapakita ako ng buo at tatanggapin ko ang susunod ng hindi nawawala ang sarili ko. Nagpapahayag ka ng interes ng minsan, malinaw at may kumpiyansa. Hindi mo na pinupuno ng atensyon umaasang tataas ang halaga mo. Hinahayaan mong magsalita ang presensya mo. Kung sumasabay sila ng enerhiya, natural na lalago ang alignment. Kung hindi, hindi ka namamalimos ng consistency, umuurong ka, at ang pag-urong na iyon ay lakas. 3. Bumuo ng gravity, hindi paghabol. Kung gusto mo talagang umakit imbes na humabol, kailangan mong bumuo ng gravity. Ang gravity ay hindi maingay. Hindi nito sinisigaw ang sarili.
Umiiral lang ito ng may ganong kabigat na karakter na kusang umuorbit ang mga bagay sa paligid nito. Sabi ng Stoicism, ituon mo ang kontrolado mo, gawi mo, disiplina, mindset, reaksyon. Kapag inobses mo ang resulta, nakakalat ang enerhiya mo. Kapag inobses mo ang pagiging matatag, nagko-concentrate ito. Ang concentrated na enerhiya ay lumilikha ng presensya. Kapag disiplinado ka sa katawan, isip, at emosyon, iba ang kilos mo. Hindi ka nagpapanik, hindi ka nagpapapansin. Namumuhunan ka sa sarili mo ng walang audience. Kapag humahabol ka, patulak palabas ang enerhiya mo. Kapag bumubuo ka, pahigop paloob, lumalakas, tumitibay. At ang katatagang iyon ang nagpapabago ng tingin sa iyo. Ang taong stoic ay kontento sa sarili hindi dahil tinatanggihan niya ang koneksyon, kundi dahil hindi siya kulang kung wala ito. Ang kabuuan na iyon ay magnetic. 4. Huwag pilitin ang hindi dumadaloy. Isa sa pinakamalinaw na senyales na humahabol ka ay kapag pinipilit mo na ang hindi dumadaloy. Ikaw lagi ang nagme-message, ikaw lagi ang nagpapasimula, nagdadahilan ka para sa inconsistent na ugali. Sabi ng Stoicism, hindi nababaluktot ng pagsisikap lang ang realidad. Ang alignment ay meron o wala. Kapag para sa buhay mo ang isang bagay, hindi nito kailangan ng pamimilit. Ang mutual na interes ay may ritmo, may reciprocity, may gaan, ang paghabol ang sumisira sa ritmo. Habang tinutulak mo, nagiging hindi natural ang interaksyon. Ang trabaho mo, hindi labanan ang realidad. Ang trabaho mo ay tumugon dito ng matalino. Ang pagpilit ay nakakaubos, nagpapabalisa, nagpapadepende, at ang dependency ay nagpapahina ng frame. Part 5. Kapag huminto ka sa paghabol, nag-iiba ang enerhiya mo. Hindi ka na naghihintay ng senyales, hindi ka na nahuhumaling sa response time. May steadiness na pumapasok sa tayo mo. Tawag ng Stoicism dito ay inner sufficiency. Hindi ka bakante kung walang atensyon. Hindi ka kulang kung walang pag-apruba. Hindi ka nayayanig ng katahimikan. Kumikilos ka ng mas mabagal pero may katiyakan. Nagsasalita ng mas kaunti pero malinaw. Ang kawalan ng pagmamadali ay lakas. Ang pagmamadali ay senyales ng takot at scarcity. 6. Maging ikaw ang premyo. Kung gusto mo talagang huminto sa paghabol, ilipat mo ang focus mula sa pagkuha patungo sa pagiging. Karamihan nagtatanong, paano ko siya mapapagusto? Imbes na, ako ba ay taong natural na iginagalang? Sabi ng Stoicism, ang gawain mo ay self-mastery, hindi persuasion. Kapag dinisiplina mo ang katawan, talas ang isip. Kapag dinisiplina ang isip, tatag ang reaksyon. Kapag dinisiplina ang gawi, earned ang kumpiyansa. Ang earned na kumpiyansa ay hindi namamalimos ng atensyon, hindi bumibigay sa rejection, hindi lumulobo sa papuri. Matatag ito dahil may pruweba. 7. Magtiwala sa timing. Ang pinakamahirap sa hindi paghabol ay pagtitiwala sa timing. Gusto ng isip mo ng bilis, gusto ng kumpirmasyon, pero tinuturo ng Stoicism ang pasensya ng hindi pasibo. Hindi ibig sabihin ng hindi paghabol ay huminto ka sa pag-usad. Ibig sabihin, huminto ka sa pagpilit ng resulta habang patuloy kang nagpapahusay. Mag-move forward ka sa purpose mo, palakasin ang katawan, palawakin ang kakayahan. Kapag ginawa mo ito, natural na dumarating ang nakatakda. 8. Alisin ang takot na mawala. Ang huling shift ay kapag hindi ka natakot mawala ang hinahangad mo. Hanggat takot kang mawala ang isang tao, hindi mo maiiwasang habulin sila. Takot ang lumilikha ng pagmamadali. Pagmamadali ang lumilikha ng imbalance. Imbalance ang sumisira ng attraction. Sabi ng Stoicism, harapin mo na ang pagkawala bago pa mangyari. Tanggapin mong pwedeng umalis ang tao. Tanggapin mong pwedeng lumipas ang oportunidad. Hindi para maging pesimista, kundi para maging handa. Kapag tinanggap mo na walang permanente sa labas, humihinto ka sa pagkapit. At kapag huminto ka sa pagkapit, nag-iiba ang kilos mo. 9. Hawakan ang posisyon mo. Sa pinakamataas na antas, ang huwag humabol, umakit, ay tungkol sa paghawak ng posisyon mo. Hindi matigas ang ulo, hindi mayabang, kundi matatag. Karamihan, pabago-bago ng posisyon. Ina-adjust ang personalidad para sa approval, binababa ang pamantayan para sa atensyon. Sabi ng Stoicism, immovability ng character. Desisyunan mo kung sino ka, desisyunan mo ang pamantayan mo, desisyunan mo ang bilis mo, at hawakan mo iyon. Hindi ka sumusugod para makuha ang interes ng iba. Hindi ka umaatras para gumawa ng artipisyal na misteryo, nananatili kang consistent. Ang consistency ay lumilikha ng tiwala. Tiwala ang lumilikha ng attraction. Kapag hawak mo ang posisyon mo, binibigyan mo ang iba ng pagkakataong lumapit ng kusa. At ang kusang paglapit ay mas matibay kaysa sa pinilit. Ang trabaho mo hindi i-orkestra ang bawat resulta.
Ang trabaho mo ay mabuhay ng may integridad at tanggapin ang resulta. Magtanim ka, diligan mo ang disiplina mo, alagaan mo ang karakter mo, hayaan mong gawin ng kalikasan ang kanya. Kung tumubo, tugma yon. Kung hindi, hindi mo talaga dapat pilitin. Dahil ang pinakamatibay na posisyon na pwede mong hawakan ay nakaugat sa self-respect. Ang self-respect ay hindi kailanman humahabol. Umaakit ito